Hi guys! Ako si John Jerry Simparungaw at ang kinukuha kong kurso ay Computer Engineering. Ako ngayon ay first year college. Sana hanggang next sem parehong kurso pa rin kinukuha ko. At ngayon ay January 20, 2024. And ako ngayon ay nasa bahay ko actually. Ako ay nakatira sa Dasma. Yan ang aking pusa, si Crisdel at yan, si Ash. So, sila lang yung kasama ko ngayon. At itong vlog na ito pala ay para makuha or makapture kung ano ba laman ng isang linggo ko. Mula umaga hanggang gabi. Especially sa aking college life. So, most probably, most of the time, yung vlog ko ay nasa boarding house or nasa school. So, yun lang. Enjoy! Hello again. So, ngayon nabiyahe kami. It's Sunday night at kailangan kong pumunta sa Indang dahil maaga yung pasok ko bukas, 7 a.m. Hello again. Ako ngayon ay nasa Indang na at ito yung daan papunta sa aking boarding house. So, ito ay nasa baba lang ng terminal dun sa bayan. So, makita nyo, dala ko yung gitara ni Mama at malalaman nyo kung bakit later. Hello, it's Monday morning na and I'm on my way to my school. And ayan, nasa terminal pa lang ako. And it's 15 to 20 minutes walk. Araw-araw ko yan nilalakad. So, mahal kasi yung trike and exercise na rin to sa akin. Yan, so nasa room na ako and it's actually our finals week. So, may exam kami kaya ganyan yung seating arrangement. And kung makikita nyo rin, kanya-kanya rin kami ng vlog. Yan. So, Monday na ng hapon. And kami ngayon ay merong practice para sa aming FITT. So, na ipapresent na this Wednesday. So, ayan. Nakapagpalit na kami. Nakauwi na rin kami niyan. Tiyatanong ko yung mga klase ko kung masaya pa ba sila. And hindi na daw, pagod na daw sila. Both mentally and physically. Pero kaya yan. It's Tuesday morning, so ang gagawin lang namin ngayon is magre-present lang ng aming research, then exam sa chemistry. So, yun lang. So, it's Tuesday ng hapon and nandito kami ng classmate ko sa boarding house ko para gumawa ng research and programming. So, it's 5:30 in the morning and kakagising ko lang. Ito talaga yung oras ng gising ko. And dahil meron kaming daily living schedule, ako pa rin ay nasa boarding house and di ko pa rin pala nasabi na meron pala akong mga kasama sa boarding house at ito yung aking mga ka-churchmate. So, meron kaming sinusunod na daily living schedule and ang schedule ngayon is magbasa ng morning revival. So, ano ba yung morning revival? So, ito ay isang book na good for 6 to 8 weeks. So, merong general title and merong mga messages. So, ito ay merong 8 messages. So, yung general title is Living and Serving According to God's Economy Concerning the Church. So, ngayon kami ay nasa week 7 na. So, ang title nun is The Pattern of the Apostle Paul. So, ito ay nangyari lahat sa 1 Timothy. And napaka-importante sa akin ito and big part ng aking araw, no? Ito yung pinaka-importante kasi ito yung time na makokontak ko yung Diyos. And most of the time, we do it appropriately. Nung kami sa first floor, binabasa namin to. But for now, ako lang mag-isa kasi ako lang mag-isa ngayon sa boarding house. So, I read this from 15 to 25 minutes. So,
araw-araw to kasi meron tong day 1 hanggang day 6 na nakalaan para basahin. So, ganun din yung outline, hati-hati siya per day. So, ayun lang. So, after mag-morning revival, diretso toothbrush siya baba. Kasi nakakaya naman sa mga kasama ko. And, ito din pala yung isa sa favorite na morning routine ko. Kasi wala man akong skincare routine pala. And, ayun lang. Yan lang yung aking pag-care sa aking sarili. Mag-toothbrush. Siyempre, maligo din. Medyo mahaba nga pala tong trip ng pag-toothbrush ko kasi after neto maliligo na ako tapos diretso na sa school. Wala nang breakfast kasi wala akong kasama and di ako marunong magluto. Kaya ayun lang. And sabi nga nila nangangayayat na rin ako. Pero parang hindi naman. So nasa room na ako. Kasama ko pa rin kaibigan ko and konti pa lang kami ngayon. Ayan. So ayun. Napablog ko nga. So, every Wednesday, meron kaming ginaganap na campus work and ito ay kasama ng mga student saints and FSO. So, very special tong Wednesday na to dahil meron kaming mga kasama na kapatid or saints from Anaheim. So, 4 sila. Ayan, ayun yung gitara ni Mama, sabi sa inyo magagamit namin yan. And, nangyayari to every Wednesday dinner. So, tinatawag namin tong dinner fellowship. Minsan magpe-perso kami, minsan hymn singing lang, kagaya netong meeting na to. So, nag-hymn singing kami, nag-enjoy, kasama ng mga brothers and sisters from Anaheim. So, sila pala ay mga full-timers, mga nagsaserve ng walang kapalit. Ayan. So, enjoy the hymn singing. Dito rin pala, pwede pala kami mag-invite ng mga aming classmates para ma-preach din yung gospel. So dahil ito ay dinner fellowship, and syempre marami tayong hugasan. And ngayon, ako yung taya. So, di man ako nagre-reklamo, pero ang dami talagang hinugasan, no? And, na-enjoy ko talaga tong araw na ito and talagang te-treasure ko to kasi minsan lang naman ako merong mga kasama na ka-churchmate from Anaheim. And in fact, every Wednesday talaga yung best day dahil makakasama ko yung mga ka-churchmate ko para kumanta, mag-pursue, and ayun. And syempre, mag-dinner din kasama sila. Pero itong paghuhugas, masaya din naman. Nakaka-relax. So, it's Thursday morning, 5:30 of course. So, ako ay bababa na sa first floor para mag-morning revival kasama yung mga boarding house ko. Di ko pa pala nababanggit yung names ng ka-boarding house ko. So, meron pala akong kasamang dalawang Nigerian, si Brother Enoch, tapos yung anak na si Rejoice, tapos si Ate Curly, Ate Pixie, si Micah, second year college, tapos si Sarah, first year college. So ayan, nagbabasa kami for 1 hour, max yung 6:30 kasi madalas 7 o'clock yung pasok namin. So, hapon na, Thursday pa rin. Ayan, nabili ako ng chow fan saka gyoza for 80 pesos. Actually, medyo mahal. And, hindi pa rin gusto yung dami ng serving. Ayan. And,
di nga kasi ako marunong magluto. Actually, it's 2:20 p.m. Ayun, yun yung lunch time ko. And wala kasi akong pasok ng Thursday, kaya ayan, binati ko sila, niyaya kumain. And eto lang yung madalas na lunch ko. Hopefully sa future, no, matuto na akong magluto para di na mapamahal at makatipid din. Actually, tong Thursday, ang schedule ko lang is gumawa ng schoolworks, maglaro, and meron akong kinocall na taga Bulacan. Tapos nagba-Bible reading kami through call. Di ko lang siya ma-videohan kasi sa phone din ako nagko-call. So, pero part siya ng Thursday ko, and tinetreasure ko din yon every week. Yung makasama yung brother, yung aking companion, spiritual companion. Babasa kami ng Bible. In fact, nasa Exodus na kami. So, 2 chapters a day kami. Tapos merong one day, which is yung Thursday, para magbasa kami corporate. Tatawag lang sa Instagram. Tapos for 11:30 hanggang 12:30 magbabasa kami, magpe-pray. Ayan. So, nakakatulong din siya para sa aking spiritual health. Para maging healthy rin ako spiritually. Although physically di ako healthy. Makikita naman sa vlog na to, wala man akong exercise na ginagawa. So, ayan lang, higa, kain. So, ayun. Di ko rin pala nabanggit na malakas din pala akong mag-procrastinate. So, it's currently 11 o'clock. So, inabot ako dito hanggang 2. So, gumagawa ako ng reaction paper na ipapasa kinabukasan, ngayong araw actually. And nag-edit na rin ng video. Itong vlog na to ay na-edit. So, talaga medyo tamad. Kaya medyo rush din lahat ng ginagawa ko. So, ito din yung isa sa mga gusto kong ma-fix or maayos. Itong habit na to, matanggal itong pagpaprocrastinate. So, ayan, medyo sumasakit na yung ulo ko. At merong regret na ewan sa mukha, nagsisisi kung bakit ba ako ngayon ko lang ginagawa. So, ayun, watch me in na nahihirapan. So, ayan, time-lapse ko na lang. Nabot talaga ako ng 2 hours. Ayan, panay rush, panay cram. Ayan, dyan ako. Yan yung specialty ko. Ayan, mag-cram. I actually think dapat i-edit ko na rin to as Friday. Kasi basically, Friday na rin. Madaling araw na, no? So, anyway. It's Friday. So, dapat may klase kami, NSTP namin, 9 to 5. Pero nakapag-finals na kami last week pa. So, ngayon, pauwi na ako sa Dasma. Pero, bago yon, yan pala yung boarding house ko. Bago yon, pupunta muna ako sa dorm ng kaklase ko na nasa Rough Road. So, maglalakad lang ako. Kasi nga, ipapasa ko pa lang ngayon yung dapat pinasa ko na ng Wednesday. Nandun ako sa terminal, lumayo pa ako dahil hindi lang ako nakapagpasa ng reaction paper pati ng notebook. So medyo malayo-layo. Dala ko na lahat ng gamit ko dyan actually, lahat ng marumi ko, yung laptop, yung school bag. So medyo nakakapagod siya, at di pala medyo nakakapagod talaga, pero deserve ko to. Medyo wala namang ganap yung Friday ko. Ayan, nasa Cabso na ako. Kaya
Medyo mahaba din tong video ko dito sa paglalakad papuntang rough road. And nakikita mo tatlo yung bag ko. And gaya nga ng sabi ko, hindi man ako physically active. Mabilis ako mapagod, mabilis sumakit yung katawan. So medyo masakit na yung kanan na shoulder ko dyan. Kasi nandyan din nakasabit yung used clothes ko for this week. So finally, nasa rough road na ako. Konti na lang. At kaso nga lang nasa dulo yung dorm, pero deserve. Nasa dorm na ako ni Ali. Actually, dorm siya ni Oliana, isa namin classmate, pero si Ali is nagstay dito. Ayan. Nagstay din siya kasi tamad din siya, so natabakan siya. Kailangan niya din makistay sa board or dorm ni Oliana. So, ayan si Ali, gulat siya. So, bibigay ko lang sa kanya yung assignment, tapos balik na ulit ako sa terminal para sumakay. So, sakay na ako ng Dasma Bayan. Ay, sorry po. So, ngayon sa jeep ako, imbes na sa bus. Finally, nasa Dasma na ako. After 1 hour, 30 minutes. So, iba pa rin yung feeling pag nasa home city ka. Mas masaya, mas feeling home. Although, mas gusto ko yung probinsya vibe, pero sa Indang, pero iba pa rin talaga sa Dasma. So ito, nasa village ko na ako. In fact, malapit na ako sa bahay. Ayan. So, yan yung aming munting bahay. Puno ng halaman. Tapos, ayan, papasok lang ako sa bahay. Sa wakas, makahiga na ako sa kama ko. So pag uwi ko, wala pa ring tao sa bahay. Tapos ayan, sa wakas after 1 week may kita ko ng mga alaga ko. And si Crisdel, diba? Tapos si Ash, ayan, si Ash ay buntis. Ayan. So ito yung hanggang dito na lang yung huli kong ginagawa, no? Pagka uwi, bisita sa pusa, tapos na yung 1 linggo ko. So hi! So, dito na nagtatapos yung vlog. So, dun siya natapos sa pusa. I mean, nagsimula naman siya sa pusa din. Di ba? Pero anyway, masaya din pala mag-vlog, no? Na capture yung moments. Kasi hindi naman yan 100% maalala mo detailed. Pero habang nag-edit ako, nakikita ko yun na parang bumabalik sa akin yung kung ano yung mga ganap sa araw na yun, na nangyari pala to, no? Tapos nakausap ko pala si ganito, ganyan. Ayan, so actually na preserba din ako, no, sa 1 linggo. Syempre patuloy lang yung enjoyment sa Bible kasama yung mga churchmate. And na-realize ko din na madami rin akong sinasayang na oras. Madalas din ako mag-procrastinate, no? Hindi ko ma-fill up yung schedule sa isang araw. Tapos baka kulang din ako sa social interaction. Wala akong masyadong social interaction na lalabas, di ba? Kasama yung
sorry. Yung social interaction in a way na parang kakain sa labas, ganyan. So, parang naglalak lang talaga ako sa room, sa boarding house. So, yun yung mga things to improve. Magkaroon ng social life. Meron naman, pero di siya ganon. And, maging physically active din. Tapos, matuto din magluto. So, yan. So, sorry sa background noise, pero yan. So, ako nga pala ulit si John Jerry Sim Parungaw. So, dito na natatapos yung vlog. So, salamat.